Kamusta mga ka-travel? Sa ating episode ngayon, ating bibisitahin ang pinakamatandang unibersidad na matatagpuan dito sa lungsod ng Maynila. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Unibersidad ng Santo Tomas ay isa sa mga pinakalumang umiiral na unibersidad na may hawak ng pinakamatandang umiiral na charter ng unibersidad sa Pilipinas at sa Asya. Ito ay itinatag noong ika-28 ng Abril taong 1611 ng ikatlong arsobispo ng Maynila, na si Miguel de Benavides. Ito'y matatagpuan sa loob ng bakuran ng Intramuros. Unang tinawag na Nuestra Señora del Santísimo Rosario, na kalaunan ay naging Colegio de Santo Tomas. Ang unibersidad ay binigyan ng mga sumusunod na titulo: Royal, Pontifical, at Catholic University of the Philippines. At noong 1785, ipinagkaloob ng Hari ng Espanya ang titulo na Royal University, dahil sa katapatan na ipinakita ng administrasyon at mga mag-aaral na ipagtanggol ang Maynila laban sa pagsalakay ng mga Briton. Noong 1902, ang universidad ay ginawang Pontifical University ni Pope Leo XIII, at ipinagkaloob naman ang titulong The Catholic University of the Philippines noong 1947 ni Pope Pius XII. Kung kaya naging Pontifical at Royal University of Santo Tomas, Manila, ang naging pangalan nito. Noong 1927, lumipat ang universidad sa kasalukuyang campus nito sa Sampaloc, nang itinuring ng mga Dominikano na hindi sapat ang campus ng Intramuros para sa lumalaking populasyon ng universidad. Ang estilo ng arkitektura ng mga gusali sa loob ng campus ay naiimpluwensyahan ng panahon ng pagtatayo, na nagreresulta sa isang makabuluhang pagkakaiba-iba. Ang mga disenyo ng mga naunang istruktura ay ginagawa ng mga pari at propesor sa unibersidad, na gumamit ng mga estilo mula sa Renaissance Revival, Art Deco, Bauhaus, hanggang sa International Style. Ang Sampaloc Campus ay nakakita ng malawak na muling pagpapaunlad sa pagsisimula ng siglo, dahil 12 sa 24 na pangunahing gusali ang itinayo mula 2002 hanggang 2023. Ang Arch of the Centuries ay isang triumphal arch o isang freestanding monumental na istruktura sa hugis ng isang arko na matatagpuan sa loob ng Unibersidad ng Santo Tomas sa Maynila. Ang estilo ng arkitektura nito ay Baroque, at sinimulan ang konstruksyon noong 1680. Ang hilagang bahagi ng kasalukuyang arko ay nagsilbing portal na pintuan patungo sa unibersidad, noong ito ay nasa pader pa ng lungsod ng Intramuros. Mula 1680 hanggang 1684, itinalaga ang arch door bilang Puerta del Colegio. Ang labanan sa Maynila noong 1945
ay iniwan ang ika-17 siglong campus, na ganap na nawasak. At noong 1953, ipinag-utos ng UST Rector na si Jesus Castañon, na ilipat sa campus ng Sampaloc ang Arco na pinto, isa sa iilang istrukturang nakaligtas. Matapos lansagin, o i-dismantle ang mga pira-pirasong guho, at dinala ang mga ito sa kasalukuyang campus. Ang istruktura ay natapos at pinasinayaan noong 1954, at naging formal na kilala bilang Arch of the Centuries. Ang mga freshman ay dumadaan sa ilalim ng Arco bilang bahagi ng welcoming rites sa universidad. At ang mga kandidato naman para sa pagtatapos, ay dumaan din sa ilalim ng Arco habang may parada, pagkatapos ng kanilang baccalaureate mass. Mayroong isang urban legend na nagsasabi, na ang maagang paglabas sa Arco bago ang graduation, ay haantong sa debarment ng isang estudyante. Dito din dumaan si Pope Francis, sa Arco sa kanyang pagbisita sa universidad noong 2015. Ang museo ng universidad, ay ang pinakamatandang umiiral na museo sa Pilipinas. Nagsimula ito bilang Gabinete de Física, o Observation Room, ng mineral, botanical at biological na koleksyon noong ika-17 siglo. Sa ilalim ng lumang batas pang-edukasyon ng Espanyol, ang mga koleksyon ay ginamit bilang mga materyales sa silid-aralan, lalo na sa medisina at botika. Itinuturing na pinakamatandang museo na nakabase sa paaralan sa Pilipinas, ang museo ng UST ay naging isang imbakan ng mga artikulong siyentipiko at masining, at mga object d'art. Ang museo ay may mga permanenteng pagpapakita para sa mga espesimen ng natural na kasaysayan, mga etnograpikong materyales, mga bagay sa sining ng Oriental, mga larawang panrelihiyon ng Pilipinas, mga paintings, at mga barya, medalya, at memorabilia. Kasama sa koleksyon ng pagpipinta ang mga gawa mula ika-17 hanggang ika-20 siglo. Naglalaman din ang museo ng mga gallery, isang souvenir shop, at isang mini library. Ang gallery ng museo ay nagsilbing lugar para sa mga eksibisyon ng sining. Ating tunghayan ang iba pang mga detalye na makikita natin sa loob ng museo. Ang campus ay idineklara na National Historical Landmark ng National Historical Commission of the Philippines noong 2011. Apat sa mga istruktura ng universidad ang idineklara ding National Cultural Treasures ng National Museum. Ito'y ang mga Arch of the Centuries, Main Building, Central Seminary, at bukas na espasyo ng universidad. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel. Hanggang sa muli.